din, di ba? Parang mas natutuwa yung mga tao sa preach ko. Kaya kaya wa may market yung preaching. Ang ganda ng mga preach ko sa totoo lang. Kasi ibig sabihin, hindi siya kakaiba siya dahil hindi siya parating pagkapalagi ka ng Diyos. Sa akin laging ang pinakasentro ng preaching sa parati is tinawag ka para maging pagpapala sa iba. So huwag mong solohin yung pagpapala dahil ikaw pagpapala ka lang ng Diyos, whether that's talent, whether that's money, pagpapala ka ng Panginoon hindi para solohin mo kundi para i-share mo sa iba, para maging pagpapala ka sa iba. Diba? So yung parati which is iba. Kasi pag sila Tita Yam nag-preach, may magagawa ang Diyos, kapatid, ganyan. Parang maganda rin naman yung kanila quote, diba? So sinabi ko sa kanila na parang ako kasi yung mga tao parang nakikita akong market, taong sawa na sa ganung mga preach na papayanganin ka ng Diyos, kapatid, na para bagang sabi ko parang networking na lang para kang umattend ng seminar ng networking diba? Kaya siguro nag-react si Ermat kaya hindi niya napigilan kasi dun sa part na yun tsaka siya nag-react nung meeting ko. Sabi ko kasi ayun, may confession po ako sa inyo, ayoko po kasi ng preaching na parang network, parang umattend ng ng network. Parang hindi naman siya sumingit right there and then yung nagsasalita sa podium, interrupt sa bumana tapos sinabi niya ang church, negosyo talaga ang church, negosyo yan. Huwag tayo magagalit din sa mga tao na yumayaman dahil sa simbahan. Huwag ka magagalit din sa mga tao na yumayaman dahil sa simbahan. Hindi ba kaya kayo galit na galit sa mga Katoliko noong araw ay dahil ang San Miguel Corporation pag-aari ng mga Katolikong pare. Hindi tayo tinawag para magpayaman. Tinawag tayo para maging pagpapala. Lahat tayo magpapaya kung hindi tayo lahat yayaman hindi tayo lahat yayaman kasi pagka sumobra ang yaman mo, ganito lang yan di ba? Limitado ang pera sa mundo, limitado ang mga resources sa mundo, okay? So when you have too much, kapag ka marami kang pera, marami kang resources, ibig sabihin yan merong taong walang resources, di ba? Kagaya ngayon, napakayaman ni Elon Musk, diba? Halos 500 billion ang kanyang net worth. Pero bakit may mga taong namamatay sa gutom? Diba? Ganon karami yung pera sa mundo. Ganon kadami yung pera ng isang tao sa mundo. And yet, may mga namamatay sa gutom. Diba? Hindi yun ang hindi yun ang model ng Diyos Diba? Ang model ng Diyos at saka diba? Ano sinabi sa Bible? The love of money is holiness, diba? The love of money is the root of all evil, diba? Baliktad yung gospel according to Robin. Mali yung theology ni
foreigner ka. Ano lang kasi yan, yun nga ang sinasabi ko na market ng yung market ng preaching natin na ganito, na hindi tayo puro prosperity gospel. Tayo mga taong sawana sa mga ganyan na hindi naman totoo eh. Kung sumusunod ka sa Diyos, di ba? Bakit dapat ang dami ng mayaman sa simbahan kung ang pinagpapala ng Diyos ay yung, pero sino mga yung mayaman? Yung mga walang iya, di ba? Because, tsaka the danger with that is ang magiging perception mo is kapag ka ang tao mayaman, ibig sabihin maka-Diyos siya kasi mayaman siya eh. At kapag ka ikaw ay mahirap, ibig sabihin hindi ka maka-Diyos, diba? Oo. Yes, totoo naman. Oh, yes, yes, yes. May pinagkaiba kasi yung level ng yaman, diba? May pinagkaiba kasi yung level ng yaman. Alam mo yun, hindi ko naman sinasabi na lahat ng mayaman ay ay walang yan. Yung iba, ang sinasabi ko, hindi yung kayamanan natin ang measure ng ating pagsunod sa Diyos, diba? Huwag tayong judgmental na pag ang tao mahirap, diba? Pero mo, nakapasok na sa church yung ganon na, oo, yung bang, alam mo yun, kung ikaw ay pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pero pag ikaw ay namatay na mahirap, kasalanan mo yun. Okay, sino sa mga apostol ang namatay na mayaman? Wala, miski isa, diba? Si Jesus ba, nung namatay siya, mayaman ba siya? Ang hirap na ng libingan eh. Wala kang sariling libingan, diba? Oh. Tapos yung gospel na gano'n sa mga sa simbahan, yun eh, mga linyahan ng networking yun eh, diba? Sabihin may ginagawa kang mali, gano'n. Yun ang parang self-defeating yung yung parang yung preaching na gano'n, yung pag hindi mo pagka hindi natupad sa'yo, ibig sabihin kasalanan mo, di ba? So nasaan, di ba? Nasaan yung Diyos?